Praise God. So bago po ito, we will really be in the presence of God. Ano po, napakagandang awitan. Ano ho, nawa ang ating mga puso ay talagang nadala sa tunay na pag-awit at patuloy na pagbibigay ng Lord sa ating Diyos ng buhay. Amen. Praise the Lord. Are you blessed? Ano ho, sa isang linggong nagdaan, ano ho, I may know, maaaring marami ang dumaan sa mga pagsubok, ano ho, mainit na linggo. Praise God. Hindi lang po mainit na sa espiritu, kundi talagang literal ay naranasan natin ang init ng panahon, ang alinsangan ng panahon, ang init, ang banas, ano ho, pero alam ko po na ang mga anak ng Diyos, sumasabayan sa mga nawa itong panahon na to, sumabay tayo, ano ho. Tayo po ay patuloy na magpakainit sa salita ng Diyos. Nawa itong linggong nagdaan, tayo ay talagang nag-uminit sa pananalangin. Amen po ba? Praise God. At nawa patuloy na yung fire ng Holy Spirit ay patuloy na nasa sa atin sa mga oras na ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise God. Nawa, this is a very busy week. Ano ho, ito pong week na to ay nag-groundbreaking tayo sa malamig. Ano ho, at kung saan po ay dinatayo na po doon ang bahay-sambahan ng Malamig, Binyan, Laguna. Ano ho, early in the morning talagang nagbubuhay kami doon at talagang i-declare ang goodness, ang victory at ang provision ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos sa great accomplishment. Ano ho, na isa na namang gawain ng Panginoon ang patuloy na binibless ng Diyos. You know what? Binibless po tayo ng Panginoon. Ano ho, sa napakalaking pagpapala po ay sabi nga, nag-share kami ni Brother Alvin, mukhang ating mga anak ay pinagpapala ng Diyos. Ano, Pastor Paul is, this week po, nagpunta po si Pastor Paul ng Kalawag, ng Lagay, at nagyayaya, hindi naman ako nakasama. Nagdadala na naman ng materyales, ano, para po sa bahay-sambahan naman natin, sa lugar po ng Kalawag, ng Lagay, Kalawag, Quezon. Ang ating pastor naman po sa Mindoro ay umuwi sapagkat sila po ay nag-flooring na ng kanilang napakalaking bahay-sambahan. And then ito naman pong, I think that was Friday or Thursday, ay tayo naman po ay natawagan ng Pastor Rolito para naman mag-groundbreaking sa Malamig. No? Mukhang ang ating mga anak ay patuloy na binibigyan ng Panginoon ng mga pagpapala. Papayag ko ba mga nanay na hindi siya mapagpala? Sabihin ko sa tabi mo, papayag ka ba doon? Amen. Praise the Lord. Tayo po ay, sabi ko ang favor ng Panginoon is so favorable with us. At ako po, natutuwa ako. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman sapagkat through that ay pinapatunayan ng Diyos yung God's favor niya, ano ho, yung ating mga outreaches, ano ho, from all kinds of, from all corner of the world of the Philippines, binibless niya, ano ho. Pag-uwi natin ang Lagay, they will have a new church, ano ho, at talagang maranasan natin, wow, this is how good. At nakakatuwa po na bagaman sabi nga, hindi directly ay nanggagaling sa Mother Church. Pero nakakatuwa na ibinibless ng Panginoon ang kanyang mga anak. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pa nagpe-pray noon, ha? Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, wala ka pang bahagi doon, ha? Sariling trabaho pala ng Diyos yun. Pero lalo na po kung ang katabi mo magkumapoy na sa pagpupuri, sa pagpapanalangin. Amen! Lalo na kung yung katabi mo talagang mapapasok ka na sa init na paglilingkod na. Hallelujah! Lalo na yan kung ang katabi mo ay talagang mararamdaman mo na pagpupala niya sa kanyang silya ay talagang ramdam mo na talagang andyan siya, nagpaparamdam siya ng init at nagbibigay siya ng sigla sa buong bahay-sambahan ito. I am challenging you people of God, whenever you are here, paramdam kayo na kayo ay naririto. Amen! Praise the Lord! Sometimes we are here, pero parang kaming nasa kapaligiran ng mga hindi ko alam, mga buhay ba kayo? Amen! Amen! Praise the Lord! Parang po akong nasa paligid ng mga taong buhay na umihinga, pero parang ayaw gumalaw. So sa katay mo, galaw-galaw, baka may stroke. Hallelujah! Ang taong buhay sa Panginoon, ang taong talagang masiglang nagpupuri sa Diyos, pag bumapalakpak, talagang bumapalakpak. Pagka nag-worship, talaga nag-worship,
Our brothers and sisters in Lagay, they have a rapid growth right now. Pagmulat pa lang ng kanilang mata, napipigitan sila. Pagbulat ng kanilang mata, yung mga person na kinikilala sa barangay, pagtingin nila nandoon na, ka-worship na nila. And they themselves, nagtatanong sino nagyaya. Amen, they themselves, nagtatanong sino ang nag-aya kay brother, kay sister. Yung may mga malalaking tindahan doon, yung may mga guro, na ginagamit doon ngayon ng Panginoon, may mga guro sa elementary, bigla na nakikitaan doon. And they are asking themselves, sino ang nag-aya? It's because their lives has been a glory, that bring glory to God, kumikilos ang Diyos in an unexpected manner. Hallelujah. Tayo ni Butik, hindi natin mapalagyan sa kisaming ito. Amen. Hallelujah. I'm challenging the people of God, wake up. Wake up. Matagal ang pagkatulog ng church na ito. Amen. Nais mo ng Diyos na patuloy tayong gisingin, mag-amupoy, at patuloy na ibigay ang glory na talagang para sa Panginoon. We don't have to beg for healing. We don't have to beg for blessings. Because sa mga blessing na nararanasan natin ngayon, I'm thankful sa God. Yung aking brother husband, in 2 years time, this March 17, anniversary niya, 2 years na po siya doon. Pero sa unang taon niya, nagpatayo sila ng bahay-sambahan. Hindi sila nag-anniversary ng walang church. Ang una nila church ay Kugon. At nakarating ang iba dito. Ngayon, mag-anniversary ulit sila pangalawang taon. Ano po yun? Isang konkreto at malaking bahay-sambahan. Bakit po kaya? It's because, you know what, their testimony, at ito bang testimony po nila ay unbeliever na nakakita. One time when they are praying to God, when they are having their prayer meeting, yung mga tambay doon sa likod, ewan ko kung may na-sharing na si Pastor, yung mga tambay doon ay nagkaroon ng pangihilakbot. Why? Sapagkat sa tapat ng kanilang gawa, ng kanilang daan ng pinagagawainan, ay mayroong mga malilinggit na apoy na bumababa. At talagang mayroong pabulaw ibon na pagkaganda-ganda ng, parang mayroon pong ibon na pagkaganda-ganda ng huni na animoy kalapati na nandoon habang sila po ay nagpe-pray. Hindi sila ang nagkukwento kasi hindi nila ito nakakita. Sila ay nasa loob ng bahay ng gawain. Ang nagkukwento po nito ay ang mga tagalabas. Amen? Ang mga unbeliever. Kaya naman, ano po nangyari? Napakadami na mga lumalapit sa Diyos sa lugar po yan. Bakit? Their prayer ay talaga nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakararanas sa mga prayer meeting na nananakbo walang stepping, dumadaan sa bintana. Amen. Praise the Lord. Dito po, pwede naman mag-tok-tok pa nga eh. Diba? Pwede pa nga mag-boots sa pag-prayer meeting. Walang humahadlang, pero doon yung mga kabataan ay talagang dumadaan sa bintana kasi ayaw payagan ng nanay. Humapasok ng prayer meeting, walang step-in. Pag hindi naman tumugon ng Diyos sa panalangin ng mga kapatid natin doon. What I am saying is, brother and sister, it's not enough that you are here in a comfortable place and you will be comfortable. The Word of God, dalawa ang kanyang trabaho. Ang Word of God, ipinipreach